Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Randy. Walang eksaktong taon. Leyte. Unang beses na makatungtong ni Randy sa Leyte. Kaya siya napadpad sa lugar na yan ay dahil sa impluensya ng isa sa mga katrabaho niya. Nataon kasi noong bakasyon para sa paparating na Pasko. Kaya na may inimbitahan sila nito na bumisita sa lugar kung saan ito nakatira. Ilang oras mula sa bayan kung saan sila nagtatrabaho, narating nila ang bayan ng Ormoc. Nagpahinga sila roon ng ilang minuto bago tumuloy sa baryong kinalakihan ng kanilang katrabaho. Ayon sa kanya, wala naman talaga siyang balak doon na pumunta. Ang problema, nagkayayaan tapos libre pa. Sa pagmamadali nila noon, hindi na nila nalaman ang pangalan ng lugar na kanilang pupuntahan. Tiwala naman kasi sila sa katrabaho nila, gawa ng pinsan ito ng may-ari ng kumpanya. Siyempre, kaysa mapag-initan, susunod ka na lang. Marami rin yung nasampulan sa trabaho nila, dahilan para kaibiganin nila ito. Dagdag pa niya na, sa tao niyang yun nalaman ang kahulugan ng mabuting kaibigan at masamang kaaway. Hanggat kasi nakadikit sila rito, lahat binibigay nito sa kanila. Wala yung pinapalagpas sa grupo nila, lalo na yung mga kasamahan nilang nangangailangan talaga ng tulong. Mahirap mang sabihin, pero kabilang siya sa mga taong naabutan nito ng grasya. Dahil dito, alam niyang nagkaroon siya roon ng utang na loob. At ang tanging paraan para mabayaran nito ay ang pakisamahan ang taong yon. Pagdating nila sa Ormoc, naging maayos naman ang lahat. Habang binabagtas nila ang daan patungong baryo, walang patid ang naging asaran at kulitan nila. Yung iba nga, nanunukso pa sa mga katrabaho nilang hindi nila kasama. Inaasahan din nilang mayaman ang pamilya ng kanilang kaibigan, gawa ng base sa salaysay nito. May malawak yung doong lupain, hasyenda, at iba pang pagmamay-aring na pagkukunan nito ng malaking halaga ng pera. Paulit-ulit din itong sinasabi sa kanila. Nagtatrabaho lang siya dahil sa nabuburyong siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ganon ang pagkilala nito sa kanila. Kaya kahit wala pa itong napapatunayan, nakuha na nito ang kanilang mga respeto at tiwala. Ilang oras pa ang lumipas, doon na nga nila narating ang isang liblib na baryo, ilang milya ang layo sa bayan. Sa kanilang paglalakad doon, nalaman niyang karamihan sa mga bahay na nakatirik ay pagmamay-ari pala ng pamilya nito. Marami rin doong tao at base sa nadatna nila, hindi naman doon nakakaburyong tumira. Sa pagdating naman nila sa sentro, dito na tumambad ang isang bahay na napakalapad. Mag-iisang ektarya ang sakop nito, tapos meron itong 3 palapag. Gawa lang din sa kahoy ang kabuuan ng bahay, ngunit may mga parte sa unang palapag na gawa na sa purong konkreto. May ilan din doong sasakyan at mga kagamitan sa pagsasaka. Sa bakuran pa lang din ng bahay, nagkalat na ang mga tauhan nitong hindi namamansin. Siyempre, hinayaan lang naman nila itong maging ganon, lalo pat normal na sa mga taga-baryo ang mangilag lalo na sa mga dayo. Makalipas pa ang ilang araw, halos lahat na yata nagawa nila sa lugar. Ang problema, kahit medyo nananawa na sila, wala pa ring senyas na nagmumula sa kaibigan nila na pwede na silang umuwi. Hindi nagtagal. Nang mapansin nilang nauubos na ang araw ng kanilang bakasyon, dito na sila nagsimulang makiusap. Hanggat maaari, naging mahinahon sila at hinintay ang perpektong pagkakataon para kausapin ito. Yun nga lang, di yun dumating. Unti-unti na rin nilang napansin ang pag-iba ng ihip ng hangin magmula noong nalaman ng kaibigan nila ang kagustuhan nilang umuwi. Nga pala, 6 lang sila noong magkakasama, 4 na babae, tsaka 2 lalaki. Yung kaibigan naman nila ayon kay Randy, nagngangalang June. Patpating tao,
tapos may maamong pagmumuka. Wala mang kapasidad na makipagsuntukan, kayang-kaya nitong sumira ng tao sa ibang paraan. Bale, nagsimula ang kanilang pakikisama kay Jun noong madalas sila nitong bigyan ng pabor sa kumpanya. Maglilimang taon na siyang nagtatrabaho sa pabrika noon. Hindi ko napapangalanan kung ano ito. Baka may makaalam. Sa loob ng 5 taon niya roong pagiging manggagawa, aminado siyang kulang ang buwan ng sahod. Pero nung nakilala niya itong si Jun, nagbago ang lahat. Marami noon sa mga kakilala nila ang nagsasabing iwasan ito dahil wala yun sa tamang pag-iisip. Tapos marami na itong isinamang manggagawa dati na hindi na nakauwi. May mga investigasyon namang nangyari pero tumagal lang yon ng ilang linggo. Ang hula nila, binayaran ng pamilya ni Jun ang husgado at mga otoridad. Subalit, wala namang makapagpatunay nito, kaya napilitan silang manahimik. Upang makalayo naman sa tiyak na panganib, nakasanayan na ng mga dating trabahador na umiwas doon. Dagdag pa ng mga ito na, lulubog lilitaw itong si Jun. Nagpapakita lang ito kapag may mga bagong pasok na manggagawa sa pabrika. Nung marinig naman yun ni Randy, nakinig naman siya pero hindi niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. 1 taon lang ang lumipas nang nakapasok siya. Nalaman niyang pinsan pala ito ng may-ari. Naisip niyang yun ang rason kung bakit lulubog lilitaw lang ito sa trabaho. Siyempre nung malaman niya ito, napanatag siya. 4 na taon ang naging pagsasama nila. At sa loob nito, wala naman siyang napansing kakaiba at may balitang nawawala. Umaalis meron, pero ang sinasabing mga sinasama ni Jun na hindi na nakakabalik, wala nun. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikisama sa bago niyang kaibigan. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagkasundo sila sa kanilang mga ugali. Yun nga lang, taon-taon hindi talaga siya sumasama sa pag-uwi nito sa Ormoc. Marami na siyang palusot na sinabi, hanggang sa dumating ang taong ito na hindi na talaga siya makapagreklamo. Kahit nag-aalala, napilitan siyang sumama kay Jun para lamang hindi masira ang pagsasama nila. Noong una pinuno, nababahala talaga siya sa kahihinatna ng kanilang lakad, pero nung makarating na sila sa tirahan nito, napagtanto niyang kabaliktaran niyo ng kanyang iniisip. Parang isang paraiso sa bundok ang kanilang napuntahan, subalit hindi naman yun magtatagal. Dahil sa pagsapit ng Pasko, naroon pa rin sila sa bahay nito. Yung iba, gustong-gusto na talaga noong umalis, pero kapag tinatangka nila ito, kusang sumasarado ang pinto. Hindi naglaon, unti-unting bumaliktad ang mga pangyayari. Sa isang kisap mata, nawala ang mga tao sa bahay na madali nila noong malapitan. Isang gabi lang din ang lumipas, lahat ng mga tao sa baryo naglaho na parang bula. Ang bahay naman na kanilang tinuluyan, biglang binalot ng makapal na bahay ng gagamba. Dagdag pa niya na siya ang unang nakapansin nito, kaya kahit 10 oras napilitan siyang gisingin ang kanyang mga katrabaho. Akala nga nung mga naistorbo niya, nagbibiro lang siya, hanggang sa sila na mismong makakita ng mga bagay na una niyang nasilayan. Dala naman ng takot at pangamba, agad silang lumabas ng bahay. Pilit din nilang hinanap si Jun, pero di na nila ito mahagilap. Pagdating naman nila noon sa sentro, wala naman silang nakitang kakaiba, maliban sa mga bahay na nakabukas na ang mga pinto at bintana. Nagkalat din ng iba't ibang uri ng gamit sa paligid na parabang ang napuntahan nila, isang baryo na matagal nang inabandona. Matapos naman nila itong masilayan, nagmamadali naman silang umalis doon, ngunit sa hindi malamang dahilan, pakiramdam nila paikot-ikot lang sila. Kahit gaano kalayong kanilang tahakin, bigo pa rin nilang makita ang hangganan nito. Nang mapagtanto naman yun nila Randy, humanap sila ng bahay na pwede nilang mapaglipasan ng gabi.
di na rin nila tinangkapang bumalik sa takot na baka may makita sila roong hindi kaaya-aya. Pagsapit naman ng sumunod na araw, sumambulat sa kanila ang makulimlim na panahon. Kahit mag-alas 10 na ng umaga, pakiramdam nila alas 5 pa rin ng madaling araw. Bagaman hindi ito pangkaraniwan, nagdesisyon silang magpatuloy sa paglalakad. Walang maghihiwalay Kung may pupuntahan, magpaalam. Huwag niyo na rin tawagin si Jun. Dahil siguro ngayon alam niyo na, siya ang utak ng lahat ng to. Nang masambit naman ito ni Randy, tumangulang naman ang mga kasama niya. Halos abot langit ang pagdarasal nila noon, na sana'y wala silang makitang nilalang na hindi kaaya-aya. Bukod kasi sa purong kababaihan ng kanilang mga kasama, pawang mga kahoy lang din ang nagsisilbi nilang depensa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang napatigil nang mapansin nilang pabalik sa mansyon ang kanilang lakad. Habang papalapit, nakita nila kung gaano nakapangit ang estado nito. Yung bakuran punong-puno na ng mga halaman at damo. Yung bahay sira-sira na ang mga pinto at bintana na animoy ilang dekada na itong hindi pinamamahayan. Maya-maya pa, paglagpas naman nila rito, napansin nila itong si Jun na bigla na lamang dumungaw sa isa sa mga bintana ng mansyon. Matapos naman nila itong masilayan, nagpatuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa isa-isa nang nagsilabasan sa mga bahay-bahay ang mga taong may napakadungis na itsura. Tulala rin ito kung maglakad, tapos parang napipilitan lang itong kumilos. Base sa nakita roon ni Randy, meron doong mga bata, binata, dalaga, matanda, mag-asawa na nasa hustong gulang, tapos mga magsasakang parang matagal nang hindi nagtatrabaho. Nakakapagtaka talaga ang ganoong pangitain at maging sila man wala silang maisip noong gawin. Gustong-gusto nilang kumaripas ng takbo papalayo, pero paano naman nila ito gagawin, gayong hindi nga sila makalabas ng baryo. Nang makalapit naman sa kanila ang mga ito, isa-isa sila nitong niyakap habang humihingi ng tulong. Nung marinig nila ang bagay na yan, di nila mapigilang magtanong. Ang kaso lang, pasimple na pala sila nitong dinudumog ng hindi nila namamalayan. Nang mapalibutan na nito ang isa sa mga kasama nilang babae, doon at tumindi ang pangyayari. Paghingi kasi ng tulong nito sa kanila, buong puwersa nitong pinagtulungan ng mga taong pumalibot sa kanila. Dali-dali nila yung pinasok sa isang bahay, sabay sarado ng pinto. Sa isang iglap, narinig nila ang sigaw nito na pilit humihingi ng tulong hanggang sa magsitalsika na ang dugo nito sa labas ng bintana. Nakita yun mismo ng kanilang mga mata, dahilan para magpumiglas na sila sa pagkakahawak ng mga ito. Di nagtagal, nakatakas naman sila pero yung dalawang babae nakuha ng mga taga-baryo. Wala silang ideya sa kung ano ang nangyari sa dalawa, ngunit malakas ang kanilang kutob. Kinain yun ng mga nilalang. Sa pagtahimik naman ng buong paligid, lahat ng mga tao sa lugar bigla na namang naglaho. Dala naman ng takot ng kanilang grupo, hindi na nila ginusto pang maglakad kung saan-saan. Para rin makaiwas sa mga nilalang, naghanap sila ng bahay na pwede nilang mapagtaguan. Sa kasagsagan ng kanilang pagmamasid sa paligid, hindi naman nila maiwasang magtanong ukol sa mga nangyayari. Yung dalawa niyang kasama, halos mabaliw na at gusto na talagang umuwi. Kung ano-ano na rin ang naiisip ng mga ito, ngunit pinipilit niya itong ipagsawalang bahala. Basta ang nasa isip niya, makakatakas sila sa lugar at para magawa ito, kailangan nilang maghintay ng pagkakataon. Nang mapagtanto naman niyang yun nga ang kinakailangan nilang gawin, agad naman niyang pinatahimik ang kanyang mga kasama. Hindi ito masusolusyonan ng pag-iyak ninyo. Kung gusto niyong makalabas dito, makinig kayo sa mga sasabihin ko. Ngayong alam na nating gawain talaga ito ni Jun, hahanapan natin siya ng butas. Mananatili pa tayo rito ng ilang araw. Huwag niyo nang isipin ang tungkol sa bakasyon.
Ang mahalaga makauwi tayo ng buhay. Dagdag pa niya na, kinakailangan nila makaisa upang makakalap ng mga impormasyon ukol sa lugar. At para magawa ito, obligado silang pasukin ang mga bahay-bahay. May kutob siyang ang bawat bahay na nakatirik sa baryo. May mga nakatagong dokumento na maglalahad sa kanila ng kaalaman pagdating sa lugar na kanilang napuntahan. Matapos naman niya itong mailahad, tumangulang naman ang mga kasama niya. Sinimulan na rin itong kunin ang mga baon nilang pagkain na pinamili nila sa kasagsaganang paglalakbay. Pagsilay naman niya rito, laking pasasalamat naman niya at nadala yon ng kanilang kasama. Ilang oras pa ang lumipas. Mula sa maliit na siwang na pinagtataguan nila, pinagmasdan nila ang buong paligid. Base sa kanilang mga nakikita, binalot na ng mga baging at damo ang bawat daraanan. May mga nabuwal na ring bahay sa paligid, indikasyon na matagal na itong abandonado. Wala rin sila noong makitang tao, kaya takang-taka sila kung saan pumunta yung mga taong humarang sa kanila kanina. Wala mang malinaw na sagot. Iniwasan nilang makipagsapalaran. Imbis di na gawin na nila ang kanilang binabalak, inuna muna nilang halughugin ang bahay na kanilang pinasukan. Dahan-dahan nilang inikot ang buong paligid hanggang sa marating na nila ang isa sa mga silid nito. Pagdungaw naman nila sa loob, may nakita silang batang babae na ubod ng dungis. Nakaupo ito sa isang tabi habang umiiyak. May mga sinasabi rin yun, subalit hindi nila ito gaanong maintindihan. Maya-maya pa, unti-unti naman itong tumitig sa kanila habang umaangil. Nang akmang susunggaban na sila nito, buong puwersa naman niya itong sinugod sabay palo sa ulo. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa mahimatay na ito. Pagkahandusay naman ng bata, itinali nila ito sa paa ng higaan gamit ang lumang kumot na nakuha nila roon. Binilisan din nila ang paghahanap hanggang sa makakuha na sila ng iilang mga libro at larawan. Pagkalimas naman nila sa laman nito, agad silang bumalik sa silid kung saan sila nagtatago. Sinarado rin nila ng maigi ang pinto upang wala roong makapasok ng hindi nila nalalaman. Matapos nun, dito na nila sinimulang bulat-latin ang mga gamit na kanilang nakuha. Karamihan sa mga litratong natuklasan nila, halos hindi na maaninag ang mga mukha ng taong nasa larawan. Patay din ang kulay nito, kaya hirap na hirap silang tukuyin ang lugar na napuntahan nila. Nang mapagtanto naman nilang wala itong kabuluhan, agad naman nilang binuklat ang iilan sa mga libro. May mga nakita sila roong petsa, November 18, 1899. Halos lahat ng mga libro doon ay talaga namang napakaluma na. Ang problema, magwawalong dekada na ata sa pagkakatanda niya nung mapadpad sila sa lugar na yon. Kung isipin, bibihira na dapat silang makakita ng ganon, maliban na lamang kung ang bahay na pinagtaguan nila nabuo sa ganon ding panahon. Dahil sa mga ganoong uri ng palaisipan, hindi nila maiwasang mabahala at magtaka. Nakakagulat man ang kanilang mga nalaman, pinili nilang magpatuloy sa pagbabasa. Pagpatak naman ng gabi, naging salita ng pagpapahinga. Unang natulog si Randy at ang katrabaho niyang lalaki dahil sa sila ang magbabantay pagtungtong ng alas 11 hanggang alas 3 ng madaling araw. Pagkahiga nilang dalawa, hindi na sila nagsayang ng oras. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakaidlip na sila, subalit nanatiling gising ang kanilang mga pandama. Habang tumatagal, nang mapagtanto naman nilang walang nangyayari, dito na nila sinimulang sulitin ang pahinga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang nagising ng magbabandang alas 10 na. Paano ba naman kasi? Narinig nila ang dalawang babae na pahikbing umiiyak. Dahan-dahan na rin sila nitong tinatapik. Animoy may nangyayaring hindi kaaya-aya. Maya-maya pa,
Pagmulat naman ng kanyang mata, agad naman niya itong hinawakan sa balikat habang pabulong na tinatanong. Bakit? Ano ba ang nangyari? May nakita ba kayo? Wala naman ako naririnig ah. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, tahimik lang namang umalis sa siwang ang babaeng nakausap niya. Dahil dito, dahan-dahan naman siyang dumungaw sa labas at doon na nga niya nasilayan ang mga taong nakatayo na may daladalang mga sulo. Walang kahit ni isa sa mga ito ang pangkaraniwan, kaya nung makita niya ito ng sarili niyang mata, abot langit ang naramdaman niyang takot. Bawat isa sa mga taong nandoon, hindi niya nakitaan ng pagiging normal. Lahat sila, masasabi niya talagang matagal nang namatay. Kasakasama rin ng mga ito ang dalawa nilang katrabaho na kasalukuyang gumagapang kasama ang iba pang biktima. Ayon sa kanya, gamit ang katawan ng mga napatay ng mga nilalang, bumuo ito ng isang mahabang uod na gawa sa pinagtagpi-tagpi nitong katawan. At para may isa katuparan nito, tinatahi nila ang tumbong ng isang biktima at ang bibig ng isa pa. Nakatahi rin ang paa at kamay nito, ganon din ang mga sumunod. Dahil sa ganoong proseso, nakabuo ito ng isang nilalang na hindi ka panipaniwala. Sa sobrang pagkagulat nga noon ni Randy, makailang beses niyang kinusot ang kanyang mata sa paniniwalang namamalikmata lang siya. Subalit kahit anong gawin niya, walang nagbago. Ganun pa rin ang kanyang nakita at sa loob ng ilang minutong pagmamasid, natakot siya para sa sarili niyang buhay. Naisip niya kasing isasabay din siya ni Jun sa mga nilalang na yan sa oras na madakip siya nito. Ang ganun niyang agam-agam ang mas nagpatindi ng kanyang hangaring makaligtas o hindi naman kaya'y mamatay sa harap ng kanyang kabiguan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, nanatili silang tahimik, pilit pinakikiramdaman ng bawat sasabihin ng mga nilalang. Kalaunan, nagsimula na ring magsalita sa kanila itong si Jun. Walang pagdadalawang isip nitong ibinunyag ang kanyang totoong pagkatao na siya namang ikinagulat nilang lahat. Hinding-hindi na kayo rito makakatakas. Lahat kayo, mapapasama sa binubuo kong alay. Mga kaibigan, may ideya ba kayo kung saan kayo ngayon? Wala, hindi ba? At kagaya ng mga nauna, mamamatay din kayong walang kaide-ideya. Ngunit dahil sa kasama niyong taong naging pinakamalapit sa akin, hayaan niyong magbahagi ako ng konting detalye. Ayon dito, tama ang hinala nilang hindi saklaw ng pangkasalukuyang panahon ng baryo. May malakas na sabulag ring nakapalibot dito, kaya kahit anong gawin nila hindi sila roon makakatakas. Tanging ang mga tagapagmasid lang nito ang pinahihintulutan doong makaalis, na siya namang wala silang ideya kung sino, ano, at kung saan magmumula. Dagdag pa nito na walang iyak sa pagkamatay nila dahil sa mga sandaling yan, nakalimutan na sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang tanging makakaalala na lang sa kanilang pag-iral ay ang mga katrabaho nila sa pabrika na matagal na nilang nakakausap at nakikita. Ngunit kahit anong gawin nilang pagtanong sa may-ari, wala raong makikinig. Bukod sa walang makakaalala, lahat din ng detalye ukol dito kasama niyang iniuwi sa baryo. Mariin din itong inilahad, hindi niya hangad na makapaminsala sa mga ordinaryong tao, ngunit maging siya man, walang pagpipilian. Para maisalba ang pinakamamahal niyang baryo, kasama ang mga nilalang na nakatira rito, kinakailangan niyang gumawa ng alay. Isang alay na kukunin ng sinasamba niyang nilalang pagkaraan ng 100 taon. At ang oras na yan, malapit nang dumating. Nang marinig naman ni Randy ang sinabi nito, pilit naman siyang nag-isip ng paraan kung papaano dito makatakas. Sa puntong yun, napagtanto rin niyang hindi sila makakaligtas ng sama-sama. Kung hangad nilang mabuhay, kailangan nilang unahin ang mga sarili nila. Matapos naman itong maibahagi ni Jun,
Matyaga itong naghintay. Pinaligiran na rin ng mga nilalang ang bahay, kaya wala na silang nagawa kundi ang maghanda. Ang problema, nung akmang tatakas na sila, napansin nilang parang napakabilis ng mga nilalang na nagbabantay sa labas. May mga abilidad na rin itong nagagawa na hindi nila kayang gawin. Isipin ninyo, bukod sa kaya nitong gumapang sa mga dingding, nakakalundag din ito ng napakatayog. Mabilis din silang gumagapang, tapos napakatalas ng kanilang pandama at pandinig. Inaasahan din nilang kakainin sila nito bago sila nito itagpi sa higanting alupihan na gawa sa purong tao. Nang maunawaan naman niya ito, nagdesisyon siyang maghintay na lang hanggang sa sumapit ang umaga. Malakas din kasi ang kanyang kutob na hindi sila nito basta-bastang papasukin. Dumaan pa ang ilang oras. Papasapit na nga ang bukang liwayway. Bahagyang lumiwanag lang noon ang baryo at pagkatapos bumalik na naman sa kadiliman ang buong paligid. Kagaya ng nagdaang araw, nanatiling makulimlim ang panahon. May panaka-naka ring pag-ulan na sinasabayan naman ng tugtog na nagmumula sa lumang plauta. Maya-maya pa, nang maubos na nila ang pagkain, muli nilang pinag-aralan ang labas ng bahay. Pagsilay naman nila sa mga nilalang na naroon, hindi nila maiwasang panghinaan. Dala ng takot at pag-aalala, wala silang nagawa noong araw na yon. Sa halip na natili lang sila sa loob nito, na parabang naghihintay ng kani-kanilang mga kamatayan. 3 araw pa ang lumipas, wala na sila sa sarili nilang katinuan. Yung damit nila pinagtsatsagaan na rin nilang kainin, ultimo ang mga papel na nakadikit sa lumang libro. Mahina na rin ang kanyang mga kasama, kalakip ng pagkawala ng pag-asa nitong mabubuhay pa. Gabi-gabi na rin yung umiiyak habang naghihintay ng milagro na mangyayari. Nang mapagtanto naman yun ni Randy, dito na siya nagsimulang mag-isip ng plano para isakripisyo ang 3 kapalit ng buhay niya. Pagkalipas naman ng 1 linggo sa loob ng bahay, pinalakas niya ang pag-asa ng mga ito. Kesyo, alam na niya kung ano ang gagawin. Ang kailangan lang nila tumakbo at lumipat sa karatig bahay at kung ano-ano pang mga kasinungalingan. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, sumunod naman ito sa plano niya. Walang sabi-sabi, nagmamadali naman silang lumabas kahit wala silang kaide-ideya sa mga mangyayari. Pagsilay naman sa kanila ng mga taong nakapaligid, bigla yung umatungal habang nagmamadaling lumalapit. Akala nila matatakasan nila ito, ngunit dahil sa panghihina buhat sa matinding gutom, isa-isa rin itong naabutan ang mga kasamahan nilang nasa likod. Unang namatay, yung 2 babaeng pilit humihingi noon ng tulong sa kanila. Nilapayo ng mga nilalang at para rin makatakas siya, hinambalos niya ng kahoy yung kaibigan niyang nakasunod sa kanya. Dahil dito, narating niya ang kabilang ibayo ng daan ng walang kahirap-hirap. Mabilis din siyang nakahanap ng bahay at pagpasok niya agad niyang itinarangka ang pinto. Habang nakadungaw, nasaksihan niya kung papaano lamunin ng mga ito ang kanyang kasama. Pagkatapos ng panandali ang piging, dito niya nasilayan ang iilan sa mga taga-baryo na bigla na lamang tinubuan ng pakpak na gawa sa kanilang mga balat. Matutulis ang bawat dulo nito at may hahalin tulad mo yon sa pakpak ng isang paniki. Pagkumpas naman ng mga nilalang, umaatungal itong lumipad patungo sa kalangitan. Ganon din ang ginawa ng iba na nakasabay sa konting salo-salo. Sa pagkawala naman ng mga ito, nakita niya ang naiwang labi ng kanyang mga kasama. Pawang mga ulo na lamang doon ang hindi nagalaw, na tila bang sinadya talaga itong gawin ng mga nilalang. Kalaunan, dumating si June, kasama ang iba pa nitong tauhan. May mga dala-dala itong karne ng hayop na siyang ipinalit nito sa mga nawalang parte ng katawan ng kanyang katrabaho. Matapos nun, dahan-dahan niya tong hiningahan ng buhay na salita
at sa isang kisap mata, nanumbalik ang buhay ng mga ito. Pilit pa noong nagpumiglas ang tatlo, ngunit wala na rin itong naging kawala sa mga tauhan itong halos doble ang laki sa kanila. Maya-maya pa, umalis na rin ang mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan ng buong paligid, naglakas loob siyang kunin ang mga nagkalat na karne ng hayop. Kahit hilaw at parte ng laman loob, di niya ito pinaligtas. Ilang araw din niya yung naging pagkain habang pinag-aaralan ang buong paligid. Sa loob ng 2 linggo, nalaman niya ang tungkol sa mga tagapagmasid ng mga ito. Kadalasan may mga dala itong karo para kumuha ng pagkain sa iba't ibang lugar. Bagaman tagapagmasid lang ang mga ito, nasisiguro niyang meron itong dugo ng aswang buhat sa kakayahan itong makapagpalit ng anyo. Ayon sa kanya, matagal siyang naghintay ng perpektong pagkakataon. Kapag hinahanap siya ng mga nilalang, ibinabaon niya ang kanyang sarili sa hukay. Naligo rin siya noon sa tangke ng mga palikuran para lamang magkaroon ng nakakasulasok na amoy. Paniniwala kasi noon ni Randy na hindi siya pagdidiskitahan ng mga ito kung kaamoy na niya ang naagnas na bangkay. At hindi nga siya nagkamali dahil nung ginawa niya ito, hindi niya nakitaan pa ng interes ang mga nilalang na namamahay sa baryo. Yun din ang pagkakataong ginamit niya para makahanap ng tagapagmasid hanggang sa makalabas na siya. Habang sakay-sakay siya ng karo, gumugol siya ng 3 gabi para lamang makatakas dito. Bukang liwayway na siya noon lumundag sa karo nang sa gayoy wala ng panahon ng tagapagmasid na habulin pa siya. Nang magawa naman niya ito, napadpad siya sa isang malawak na ilang. Milya-milya ang layo sa baryo, kahit ilang buwan siyang lumakad, parang malabong makakita ng tao. Sa puntong yon, lahat ng pag-asa niya nawala na lang bigla. Maraming agam-agam ang pumapasok sa kanyang isipan, ngunit hindi siya nagpatalo sa mga ito. Nang magkaroon na siya ng huling desisyon, muli siyang nagpatuloy hanggang sa mapadpad siya sa isang bundok kung saan merong pamilya ng magsasaka ang naninirahan. Sa kabutihang palad, pinatuloy siya ng mga ito. Magmula noong nakita niya ang pamilya, nagdesisyon siyang baguhin na rin ang pagkakakilanlan niya. Hindi na rin siya nangahas na bumalik sa pabrika at namuhay siya ng kontento sa lugar kung saan siya nabigyan ng ikalawang pagkakataon. Ngayong matanda na at may sarili ng pamilya si Randy, bit-bit pa rin niya ang nakakakilabot niyang karanasan noong mapadpad siya sa mahiwagang baryo sa Ormoc, Leyte.